leeg. Good afternoon. It's already afternoon, guys. And Craig just picked me up from the house. We're going to the... What's that, Manap? They call it Service Tasmania. Service Tasmania. It's a place that looks after licensing and all those type of things. Yep. Vehicle So registrations. I can change my license name to my husband name. Oh, yeah. Because it's still my family middle name, so I had to change it to my husband. Yeah, mainly because I booked The ticket. some tickets for our anniversary, and I booked it in your... I shouldn't. Sorry, mate. So yun, guys, we're here already and we're going now. So see you later. Yep, and then we'll be back. Bye. So hi guys, ayun na guys, na mabilis lang. It's just like 5 minutes and it's done. Yeah. Pero ipapadala na lang nila sa mailbox namin yung proper license ko. So it's good. Wow. And if we're going, and also I need to change my passport. Kahit ano, I still have like 7 years on my passport. Yeah, so we could choose not to change your passport, I suppose. Sure. Yeah, because we have to ano it. But at least if everything is the same and it's all consistent, It's gonna be good. then we can put everything in your married name. Yeah. So ayun guys, tapos sa bahay na ako, hinatid lang ako ni Craig and then bumalik na din siya sa work kasi may work pa siya. Ano pa lang, magwa 1:10 ay 12:10, magwa 12:10 pa lang, so nag-lunch lang kami, tapos yun nga pinuntahan na namin kasi pumunta lang kami sa Service Tasmania kasi yun nga pinapalitan ko yung aking driving license kasi nung nakakuha kami ng driving license ko, hindi pa kami kasal ni Craig, so this time kailangan ko siyang palitan kasi wala akong ID na nakalagay yung pangalan ni apelyido ni Craig. And then nung nag-book siya ng flight namin para sa aming wedding anniversary, yung nagamit niyang name, yung name ko na ngayon, yung apelyido niya na ngayon na apelyido ko. So yun, na kailangan kong makakuha ng ID ganyan. So yun lang, ang mas madali lang kasi license. So yun, nakuha na namin guys. And yung passport ko sa susunod naman. So anyway, dumaan na din kami sa store para kumuha ng saksakan nitong aming aquarium. Kasi yan na siya guys. Then ang light ko naka-on na siya. Kasi naka-ano na yan siya, naka-filter na. So pakita ko sa inyo. So yan, so ito yung heater. Bumili na din kami ng heater, and then yan yung filter, yan yung inaano niya yung tubig, nililinis niya, and then yan yung bubbles. Hindi nyo makita dito, but yan. So ganyan na napili namin stone guys, para hindi na mahirap linisan, kasi yung nakuha namin last time may mga kulay-kulay siya, so mahirap siyang linisan. And then kukuha pa kami ng fake plant para may laruan yung mga fish namin. So yung naisip namin na kukunin na mga fish guys is yung tropical, yung nabubuhay sa sa mainit na yung yung may heater na water, para mas maraming choices. Kasi kung kukunin namin yung yung nabubuhay sa lamig, only limited lang yung yung available nila na fish. So kukuha kami ng mga colorful na maliliit na fish. So yan siya. Excited na akong malagyan to. Nakapaka-relaxing kasi ng may ang may fish. Ang ganda so nililinis pa niya. But anyway, so yan, sobrang liwanag na dito, kaya ito pag sobrang liwanag kino-close. So yung kino-close ko guys kasi sobrang liwanag. Tapos pinapantay ko yung kanyang yan, kinaganyan ko yan siya dyan pag mainit. And then yung dito open lang, ganyan. Kasi wala ako sa mood gumalaw-galaw today guys. Sobrang ang sakit kasi ng puson ko.
Kaya wala pa akong nagawa today. Hindi din ako nakapag-workout. Plus ang lamig. So wala tayong gagawin today. Sabi ko magre-rest lang ako kasi pang second day ngayon ng aking period. So sobrang sakit ng puson ko. Wala pa rin tayong baby, guys. Wala pa rin baby. Pero ano, tomorrow, pupunta kami sa doctor kasi nga nagpapaano na kami ni Craig na para magsimula na mag-isip ng baby. Siguro nagtataka kayo, guys, kung bakit hindi ako pa nabubuntis or ano man, o bakit hindi pa parang gusto na talaga magka-baby, guys. Kung sa gusto lang, super gusto na talaga namin magka-baby. Lalong-lalo na ako kasi hindi pa ako nakaranas magkaroon ng anak, 'di ba? And syempre, of course, isa 'yun sa dream ko na magkaroon ng anak, lalong-lalo na mahilig ako sa bata. Tsaka mga kapatid ko may mga anak, ganyan. Tapos ako lang yung wala. Pero meron talaga kaming reason kung bakit, guys, na hindi pa kami makabuo-buo. Actually, hindi ko lang kasi pwedeng talagang i-share kasi it's very personal and tatanungin ko yung asawa ko kung pwede kong i-share sa kanya. Pero, i-share sa inyo. Pero, may reason talaga, guys, kung bakit hindi pa kami magkaanak. Si Craig may 3 siyang anak and then ako, wala naman akong problema sa akin kasi kargado naman ako ng pa-check up. So, yun. Ano ba? Sasabihin ba? Basta uso kasi yan dito sa sa Australia. Na basta hindi ko na nga lang i-share. So, yun, guys. So, pero mayroon pa rin kaming chance na magkaanak. So, yun nga yung IVF or meron pang isa. So, yun, kaya nagsa-start na kaming kakausap ng doktor para about dyan, na para magka-baby na kami. Kasi sabi nga ng doktor ko, kailangan ko na daw mag-baby kasi nasa 33 na ako. So, diba, pag mag-40 na, mahirap na yan. So, yun, kung kami lang, guys, gustong-gusto na talaga namin ngayon pa lang. Kaya, minsan, sa mga nagko-comments na, uy, mag-anak na kayo, or ganito, ganyan. Alam nyo ba, sana kung ganun lang talaga kadali, no? Meron kasing ibang tao na hindi ganun kadali na makaanak agad. Ay, nako. Basta,
Kain guys! Ito ang aming dinner. Barbecue pork, salad, and let's eat while watching movie. Yan yung aming aquarium guys, pero wala pang fish. Let's eat. Kain!